Mabilis daw talaga. He was honking his horn. Parang warning everybody na, danger, danger. Parang nagpanic yung driver eh. Bilang ng nasawi sa nahulog na bus sa Antique, umabot ng 17. Operasyon ng kumpanya ng bus, pinasususpinde ng LTFRB sa loob ng 90 days. Huwag po natin isi-share lagi ang mga information na to para hindi po tayo ma-hack. Publiko, pinag-iingat sa posibleng paglaganap ng mga scam ngayong holiday season. But we're all safe. In other words, after the briefing, it was shown rather that the Philippines is in safe hands. The military and PNP have it under control. Pilipinas nananatiling ligtas sa kabila ng pambobomba sa Marawi, ayon umano sa security at intelligence agencies ng bansa. To address these challenges, the House of Representatives is ready to consider and will seriously study several key proposals that merit serious contemplation and support. Decriminalization ng libel, abortion at dueling, pinag-aaralan upang mapaluwag ang mga kulungan sa bansa. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Natagpuan na lahat ang sakay na Ceres bus na nahulog sa bangin sa Antique. 17 dito ang kumpirmadong nasawi habang may ilang pang mga pasahero ang nasa kritikal na kondisyon. Samantala, pinatawan na ng preventive suspension ng LTFRB ang kumpanyang nagmamayari ng bus habang isinasagawa ang investigasyon. Mula sa Quezon City, ito ang balita ni JP Nunez live. JP, nahanap na ba ng mga rescuer ang lahat ng mga pasaherong sakay nitong Ceres bus na nahulog sa bangin? Monica, ayon nga doon sa provincial government ng Antique, accounted na lahat yung 28 mga sakay nitong bus na nahulog sa Amtik sa Antique. At nangyari nga yung insidente kahapon ng 4:30 p.m. At kinumpirma ng provincial government na umabot sa 17 ang nasawi dito sa trahedyang ito. Narecover na ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ang lahat ng mga pasahero na sakay ng bus na nahulog sa bangin sa may bayan ng Hamtik, Antique. Ayon kay Antique Governor Rodora Cadiao, base sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, sinasabing nawalan ng preno ang bus dahilan para mahulog ito sa bangin. Mabilis daw talaga. He was honking his horn. Parang warning everybody na, danger, danger. Parang nagpanic yung driver eh. Nagbubusina ako. Tapos ako parang telling everybody to brace for impact or warning everybody na there's the danger. Hindi daw mapigil ng brakes. Nauna nang napabalita na mayroong 53 pasahero na sakay ang nasabing Ceres bus, kung saan 25 ang dead on the spot dahil sa aksidente. Pero sa press conference kanina, nilinaw ng provincial government na 28 lamang ang sakay ng bus. 17 na ang nasawi, may 7 ang nasa ospital at nasa critical pang kondisyon, habang may 4 ang nasa stable ng kalagayan. Aminado ang provincial government na naging pahirapan ang pagkalap ng datos dahil wala nilang signal sa lugar na pinangyarihan ng aksidente. Kilala na ng mga otoridad ang mga nasawing pasahero, subalit may isang bangkay ang hindi pa natutukoy ang pagkakakilanlan. Tumanggi muna ang provincial government na ihayag sa media ang pangalan ng mga biktima. Ngunit ilalabas umano nila ang larawan ng tattoo sa katawan ng isang biktima upang matukoy ang kanyang pagkakakilanlan. Ayon kay Antique Governor Rodora Cadiao, itinuturing talaga na accident-prone area ang bahaging iyon ng Hamtik dahil sa dami ng mga naaaksidente sa lugar. Kaugnay nito, hihilingin na nila sa Department of Public Works and Highways na baguhin ang kalsada upang hindi na maulit pa ang mga ganitong trahedya. Anya, masyadong delikado ang lugar, lalo na sa mga sasakyang pababa dahil sa tarik ng kalsada na napapalibutan ng bangin na may nasa 60 hanggang 70 talampakan ang lalim. Ako gusto ko i-condemn rin yung road na yan. So many Antiqueños died on that road section. If you can ask the national government to allot a substantial amount of money
para i-detour ang road na yan. Even if you have to blast the whole mountain para malagyan ng panibagong road, bakit hindi? Samantala, pinatawan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng 70 araw na suspensyon ang kumpanyang nag-ooperate ng Ceres Bus habang nagsasagawa pa ng investigasyon. Ayon sa LTFRB, i-inspeksyonin nila ang roadworthiness ng mga bus na dinedeploy ng kumpanya. Sa kanilang tala, mayroong 15 bus ang hawak ng kumpanyang nagpapatakbo ng nahulog na bus. Ayon naman kay Governor Cadiao, iaapilan nila sa LTFRB ang suspensyon dahil kukulangin ng masasakyan ang mga pasahero lalo na't papalapit ang holiday season. Hihilingin na lang nila sa bus company na mag-deploy ng maayos na unit ng bus at sa coastal road na ito padadaanin kaysa sa pinaghulugan ng bus. Ako gusto ko i-appeal sa LTFRB to reconsider muna yan until final analysis. Imbis na totally banning wala na ibang wala na ibang alternative. Sa statement naman na inilabas ng Valyacar Transit Incorporated, sinabi nito na tinitiyak naman nila ang pagiging roadworthy ng kanilang mga bus bago ito ibiyahe. Nangako ang kumpanya na magbibigay ng tulong pinansyal, medical at burial assistance sa mga nasawi at sa mga naospital. Monica, bago pa man patawan ng preventive suspension ng LTFRB, itong Valyacar Transit Incorporated, sila na mismo yung voluntaryong nagsuspinde ng kanilang mga operasyon at nangako naman sila na makikipagtulungan sa otoridad sa ginagawang investigasyon dito sa nangyaring aksidente. At bukod sa bus company, ay nangako rin yung provincial government na magpapaabot ng tulong doon sa mga kaanak ng mga nasawi at saka yung mga nasa ospital. Yan muna ang ating latest live. Balik sa iyo, Monica. JP, yung bang lugar na pinangyarihan ng aksidente sa Antique ay talagang daanan ng mga bus? Kasi base doon sa nangyaring presko, nabanggit na talagang delikado yan, no? At kung talagang daanan, ngayon ba ay passable pa ito sa mga commercial buses? Monica, nabanggit nga ng provincial government na yan talaga ay daanan ng mga bus at hindi lang yung insidente ngayon ng nahulog na bus yung nangyari dyan. At sa ngayon, ang sinasabi ng provincial government, ang nais nila ay mabago na nga yung daanan ng mga bus dito, ng mga bus na yun sa Antique para maiwasan na yung kahalintulad na insidente. Dahil nga yung pinapaliwanag kanina ni Governor ay yung mismong kalsada ay tila may pakurbadang pa letter S kaya mahirap na daanan. Pero hindi natin nakuha yung impormasyon, Monica, kung sa ngayon ay isinarado yung area na yon kasi nabanggit meron namang 4 na linya yung kalsada at hindi lang natin nakumpirma pa kung yun ay isinara o pansamantalang isinara muna sa iba pang mga sasakyan. Monica? Maraming salamat, JP Nunez, live na nag-uulat mula sa Quezon City. Matagumpay nang naibaba ng Philippine Air Force ang 2 sa kanilang parajumpers na kasama sa mga pupunta sa crash site kung saan natagpuan ang bumagsak na eroplano sa may San Mariano, Isabela. Ayon sa Incident Management Team ng Isabela Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa landing zone na ang parajumpers kasama ang 4 pang rescuers na malapit sa paanan ng bundok na kinaroroonan ng eroplano. Mula sa Baguio City, ito ang balita ni Grace Flores live. Grace, tiyak na kayang makararating yung mga rescuers na na-drop kanina dyan sa landing zone kung saan nga malapit yung crash site ng eroplano? Yes, Monica, posibleng marating na bukas ng umaga ng mga rescuers ang crash site na kinaroroonan ng bumagsak na Piper Cherokee plane sa kabundukan ng Sierra Madre sa may bahagi ng Barangay Casala sa San Mariano, Isabela. Sa update ng Palanan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa 5 kilometro na lamang ang layo ng mga rescuer mula sa crash site. Naglakad naman yung mga rescuer namin kaninang umaga pa.
So itong isang team ng mga rescuer ng Tispo, nagbato sila ng nila ngayon na mula dun sa crash site is nasa 5 kilometers na lang yung layo. Gayunman, masyado pa ring matarik at mahirap ang daang tatahakin ng mga rescuer bago marating ang lugar na kinaroroonan ng bumagsak na eroplano. Pero yung terrain na tatahakin nila, mahirap pa. Sabihin mo kahit 5 kilometers na lang, bundok na mataas, pababa. Pababa kahit malapit lang, pero pag linakad mo yun, times 2 pa yun, ma'am. Samantala sa update ng Incident Management Team ng Isabela PDRRMO, kinumpirma ng mga ito na narating na ng parajumpers ng Philippine Air Force at 4 pang rescuers ang landing zone na malapit sa paanan ng bundok na kinaroroonan ng bumagsak na eroplano. Ang mga ito ay ibinaba sa pamamagitan ng Sokol helicopter ng Philippine Air Force upang mas mabilis na marating ang crash site. Kahapon ng umaga ay matagumpay na natagpuan ang eksaktong lokasyon ng Piper plane na 6 na araw nang nawawala. Umalis ito ng Kawayan Airport noong November 30 at papunta sana ng Palanan, subalit hindi na nakarating sa destinasyon. Monica, hanggang ngayon ay wala pa rin tayong impormasyon sa mga otoridad hinggil nga sa kalagayan ng piloto at pasaherong sakay ng bumagsak na eroplano. Yan muna ang balita. Balik sa'yo, Monica. Maraming salamat, Grace Flores, live na nag-uulat mula sa Baguio City. Hindi magkakaugnay ang sunod-sunod na malalakas na lindol sa iba't ibang lugar sa bansa. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, dahil tectonically active ang Pilipinas, natural lamang ang mga paggalaw. Ngunit ayon sa PHIVOLCS, dapat pa rin paigtingin ang paghahanda sa posibleng pagkakaroon ng sakuna. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Ang mga ito ay hindi magkakarugtong kaya walang relasyon. Ang mga lindol na nabanggit na malalakas sa mga nakaraang linggo. At ito naman ay nagkataon lang na nagkakasunod. Magkakaiba ang mga paglindol na naitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS sa mga nagdaang araw. Ang magnitude 7.4 at 6.8 sa karagatang sakop ng Surigao del Sur dito lamang December 2 at December 4 at ang magnitude 5.9 nitong December 5 sa Lubang Occidental, Mindoro. Ang lahat ng ito ay mula sa Philippine Trench na nasa silangan at kanlurang bahagi ng karagatan ng Pilipinas. Ang isang trend sa isang earthquake generator kung saan talagang dumadaos-dos pababa ang malalaking bloke ng karagatan. From time to time ay nagkakaroon talaga ng mga paglindol dyan. Kadalasan nga lang ay maliliit, minsan ay nagkakaroon ng malalakas, na minsan ay parang kakasunod-sunod. Pero ito ay nagkakataon lamang. Bukod sa trenches, isa ring maaaring pagmula ng lindol ay ang mga fault gaya ng West Valley Fault na nasa silangan ng Metro Manila. At sa mga lupa naman ay dahil tinutulak ang ating bansa sa magkabilang gilid ng malalaking bloke ng bato ng mga karagatan, nagkakaroon ng pagbitak ng lupa. At yan ang nagiging sanhi ng mga aktibong fault sa kalupaan na pwede rin kumilos. Pero hindi gaya ng fault, ang mga trenches ay hindi gaanong napag-aaralan dahil sa lokasyon nito. Ayon kay Secretary Solidum, maaari rin itong maglabas ng magnitude 8 na lindol. Ang ating ginagamit dyan ay matagal na bang hindi kumikilos ang particular segment ng trench. Kaya dyan sa may Philippine Trench area, yung lugar ng Samar to Surigao, minsan merong kakulangan ng malalakas na lindol in the past 100 years. So, tinitingnan din natin yan. Dito sa Manila Trench, matagal-tagal na rin hindi kumikilos ng malakas. Isa sa mga panganib na maaaring idulot ng lindol na galing sa trench ay ang tsunami. Kaya ayon kay Secretary Solidum, dapat na paigtingin ang paghahanda ng lokal na pamahalaan at ng pamayanan. Kaya kailangan natin isipin na kahandaan ng ating solusyon para hindi tayo maapektuhan ng malalakas na lindol. Kahandaan sa ating sarili sa tamang pagre-responde kapag merong lindol sa dalampasigan. Kung posibleng may tsunami, dapat alam din natin ang gagawin sa mag-evacuate. At siyempre, pagpapatibay ng ating mga bahay at gusali.
Sa pangunguna ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, nagsasagawa ng earthquake drill ang buong bansa tuwing ikatlong buwan. Hinihikayat ang publiko na makilahok dito. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maghihigpit ng seguridad ang Philippine National Police sa PNP para sa papalapit na holiday season. Ito'y upang matiyak na hindi nalulusutan ng masasamang loob na nananamantala sa mga ganitong okasyon. Ito ang balita ni Leia Ilagan. I urge all commanders on the ground to make it sure get out of your comfort zone and see for themselves the deployment of our police officers and make sure and give assurance to the public, especially this coming military season, na safe ang ating mga kababayan. Hinikayat ng Philippine National Police ang lahat ng ground commanders na personal na pangasiwaan ang ipatutupad na seguridad sa kanilang nasasakupan. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., dapat makita at maramdaman ng publiko na ligtas sila lalo na ngayong holiday season. Of course, magiging busy naman ang mga malls and yung mga areas of convergence. So I just want to make it sure na yung ating kapulisan na yan dyan and the proper security measures at saka inspection is being done. Some sort of emphasizing lang na dapat pag-itingin yung pagbabantay ng ating mga kapulisan sa seguridad ng ating mga kababayan. Kaugnay nito, ilalagay na ng pambansang pulisya sa full alert status ang kanilang hanay simula sa December 15, 2023. Ibig sabihin, nasa 100% ng kanilang mga tauhan ang naka-duty at bawal ang mag-leave o magbakasyon. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, nasa 40,000 police team ang ipapakalat para sa seguridad sa buong bansa. Bukod ito sa mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Metro Manila Development Authority at mga force multipliers mula sa mga local government units. Pagpasok ng December ay talagang nag-i-increase po talaga tayo ng mga police visibility sa mga places of worship, sa mga major thoroughfares, sa mga transport terminals, at yung mga places of convergence na alam natin kapag ganitong December ay talagang dinadagsa ng tao. Pati na rin yung mga night markets, ay yan yung tinitingnan natin. Identify na natin yan for solo. Sinabi pa ni Colonel Fajardo, nasa mahigit 400 na K9 ang i-deploy, kabilang ang bomb sniffing dog at narcotics detection dog na ipapakalat ng PNP sa mga matataong lugar gaya ng mga terminal. Minarapat ng ating district director na paramihin po yung ating mga K9 units dahil po alam po natin yung challenge natin pagdating sa pag-inspection ng mga bags. Unang-una po, hindi po natin madidetermine yan with the naked eye. Kaya madali po ang pag-sweeping ng area kung ito po ay walang any harmful components. Kahapon, nagsagawa ng inspeksyon si PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. sa latag ng seguridad sa mga bus terminal. Kaya naman, simula ngayong araw ay mahigpit na rin ang ginagawang inspeksyon sa mga pasahero. Okay naman po, wala naman pong problema. So, mas maganda nga po yung ganun para maiwasan po natin yung mga kalusot na ganun po. Mas okay po yung ganun. Okay nga po yung na-check nila yung na-check nila yung mga nangyayari na magula. At least safe, makalakuan na safe yung mga passenger. Panawagan ng PNP sa publiko, maging mapagmasid at agad na isumbong sa mga pulis kung may makikitang kahina-hinalang bagay o tao sa kanilang lugar. Sa kabila ng paghihigpit na ito, nilinaw naman ng PNP na wala silang natatanggap na banta sa seguridad sa holiday season. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pag-aaralan ngayon ng Kongreso na alisin na bilang krimen ng ilang offenses. Isa ito sa nakikita nilang paraan upang mapaluwag ang piitan sa bansa. Ito ang balita ni Dante Amento. To address these challenges, the House of Representatives is ready to consider and will seriously study several key proposals that merit serious contemplation and support. Posibleng ma-decriminalize na ang mga kasong libel, abortion at dueling o paghahamon ng away o gulo.
Sa unang araw ng National Decongestion Summit kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na pag-aaralan na nila ang panukalang huwag nang gawing krimen ang mga kasong ito bilang pagsuporta sa layuning decongestion o mapaluwag ang mga piitan sa ilalim ng Bureau of Corrections o Bucor at Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Sa halip na makulong, magbayad na lang ng multa ang isang offender. Kasama rin sa ikukonsidera ng Kamara ang pagkakaroon ng Unified Penology Act at Department of Corrections and Penology. This review will assess the deterrent effect of these classifications and consider the decriminalization of certain offenses like libel, abortion, and dueling. Our goal is to ensure that every punishments are proportionate to the gravity of the crimes thus committed. Sinabi naman ni Senate President Juan Miguel Zubiri, bukas sila na pag-aaralan din ito. Gayunman, personal siyang tutol sa decriminalization ng abortion. Kung decriminalize naman yung kaso na yan, hindi na sila makukulong, di ba? So yan ang siguro tinitingnan ng ating speaker at pag-aralan natin na mabuti yan. Suportado din nila ang paglalaan ng pondo sa pagtatayo ng Supermax facilities para sa mga nahatulan ng heinous crimes sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa pamamagitan nito, maihihiwalay ang mga ito sa nahatulan ng minor offenses. Igagalang at susundin naman ng Department of Justice anuman ang magiging desisyon ng Kongreso dito. Sa part po namin sa DOJ, at sila na po bahala mag-discuss at siguro mag-analyze doon sa legality or sa decriminalization ng abortion at libel. Samantala, naniniwala naman si Supreme Court Chief Justice Alexander Gesmundo na magkakaroon ng reforma sa penal system sa bansa dahil sa ipinahayag na suporta ng ibang sangay ng gobyerno. Kabilang na rito ang pagpapabilis ng desisyon ng mga kaso para agad makalalabas ang isang akusado kung mapawawalang sala. Marami kaming ginagawa sa Supreme Court. Number one, for example, we are revising the rules on criminal procedure to ensure that criminal cases are processed expeditiously from the beginning of the case up to the end. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Digitalization naman ang isa sa nakikitang paraan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang maging epektibo ang hakbang ng mga ahensya ng pamahalaan at hudikatura na mapaluwag ang mga kulungan. Sa mensahe ng Pangulo na binasa ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa National Jail Decongestion Summit, sinabi nito na sa pamamagitan ng mga bagong teknolohiya ay mapatataas ang efficiency at mababawasan ang pagkaantala ng resolusyon ng mga kaso. I urge the JSCC to pursue the streamlining and digitalization of your frontline and back-end services. By embracing technology and innovative practices, we can enhance our efficiency, reduce delays, and ensure swift and fair legal proceedings. Hindi nakadalo ang Pangulo sa naturang pagtitipon dahil kasalukuyan siyang naka-isolate matapos magpositibo sa COVID-19 virus. Sa mensahe ni Presidential Communications Office, Secretary Cheloy Garafil, nasa mabuting kalagayan si PBBM at dumalo sa isang teleconference ngayong araw. Nakukulangan si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa akbang ng Philippine Government Forces sa West Philippine Sea. Subalit giit ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy, ginagawa nila ang lahat kahit hindi sapat ang kapasidad ng ahensya upang bantayan ang pinagtatalunang teritoryo. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Whether magkaroon ng Chinese vessel doon o hindi, so paano natin, sana maging proactive tayo, hindi tayo reactive. Diba? So, tapos, parang magba 1 month bago tayo nag-react. So ang ginagawa lang natin, tinitignan lang natin sila.
Kwinestyon ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang mga ginagawang hakbang ng militar at Philippine Coast Guard sa pagbabantay ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa pagdinig ng House Special Committee on the West Philippine Sea, ipinahayag ng mambabatas ang pagkadismaya sa anyay hindi sapat na hakbang ng mga ito kaya patuloy na inaabuso ng China ang karapatan ng Pilipinas. Kamakailan nga lang ay muling namataan ang pagdami ng Chinese militia vessels sa Julian Felipe Reef. Na-monitor nyo na November 5 and 6 hanggang sa bumaba na siya. So 135. So I don't believe na talagang ginagawa niyo yung katungkulan niyo o sinasabi niyo po na enough yung ginagawa ninyo para mapigil natin ito. So I beg to disagree. Gayunman, giit ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy, ginagawa ng mga ito ang lahat ng kanilang magagawa sa kabila ng pagiging limitado ng kanilang kapasidad. Naghahalinhinan sa pagbabantay ang air at naval assets ng PCG at Armed Forces of the Philippines sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Again, with the very limited assets that we have, just to emphasize, we only have 3 vessels in Palawan. And if you can just imagine how vast West Philippine Sea is, we cannot expect that the Philippine Coast Guard will be there 24/7 in Julian Felipe to watch over the swarming of the Chinese maritime militia. We are always in the WPS when we monitored any increase in the presence of Chinese vessels in any feature in the West Philippine Sea po. We are always there, the Philippine Navy and the Philippine Coast Guard. We follow the existing procedure to confront this presence. December 3 nang mamonitor ng Philippine Coast Guard na umabot sa 135 ang bilang ng Chinese vessels sa Julian Felipe Reef, subalit bumaba na ang bilang na ito sa 28. Ito ay matapos na magsagawa ng patrolya ang Philippine Coast Guard. Para naman sa isang mambabatas na miyembro ng Special Committee, hindi dapat isisi sa Philippine Navy at PCG ang patuloy na harassment at incursions ng Chinese vessels sa West Philippine Sea. Suportado rin ito ang pagkakaloob ng dagdag na pondo upang mapaigting ang kapasidad ng mga nagpapatrolya sa teritoryo at EEZ ng Pilipinas. I refer to the provision of more funding for the Navy and the Coast Guard. So that is a matter for the executive and the legislative to address. But at their level, I believe that the Navy and the Coast Guard are doing their patriotic duty of securing our sovereignty and territorial integrity. Pagtitiyak naman ng Philippine Navy, dinagdagan pa ang bilang ng Philippine Government Sea Vessels na nagpapatrolya sa disputed waterway. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nangangamba si Senator Francis Tolentino sa posibleng maging tugon ng China sa gagawing Christmas convoy ng atin ito coalition sa West Philippine Sea. Kahapon, nakipagpulong si Senator Tolentino kay Philippine Ambassador to China, Jamie Flor Cruz, at Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, kaugnay sa swarming ng 135 Chinese militia vessels sa Julian Felipe Reef. Dito napag-usapan umano ang posibleng agresyon mula sa gagawing convoy sa gitna ng presensya ng Chinese boats. Pangamba ng mambabatas, baka hindi lamang umano harassment ang kaharapin ng convoy mula sa mga barko ng China. Baka hindi lang. Yun ang kinakabahan ko, baka may gawin na silang iba. Kasi nagawa na nila lahat nila yung laser beam, cannoning. Ito, maliliit na civilian na ito eh. Huwag naman dapat nilang gawin yon. Narito naman ang mga balitang nakalap ng UNTV News Global Correspondents na ihahatid ni Jack Docampo live from Chester, United Kingdom. Magandang araw sa iyo, Jack. Diyan ba sa UK, kumusta ang sin taxes? Mataas ba ang buwis sa, sabihin natin, alak, no? Sugary drinks o kaya ay mga junk foods? Okay, Monica, sa pagdating naman sa sugary drinks and junk foods, halos pareho lang naman yung tax. Pero pagdating naman doon sa mga vices o sa alak at sa sigarilyo, mataas ang sin tax dito. Bukod sa 20% na VAT na binabayaran sa mga products dito,
ay 16.5% pa karagdagang buwis na ibabayad sa sigarilyo, samantalang sa mga alcoholic drink naman ay nasa 3.5 to 8.5% ang karagdagang buwis. So kung ikukumpara natin, sa Pilipinas, ang isang rim o 10 pakete ng sigarilyo umaabot ng nasa 1,600 to 2,000 pesos. Dito naman sa United Kingdom, ang isang pakete o 20 stick na sigarilyo dito umaabot ng 15 pounds o mahigit 1,000 piso. Sige, Jack, ibigay mo na ang mga balita sa iba't ibang panig ng daigdig. Manood para taasan ang buwis sa mga nakalalasing at malatamis na inumin. Ayon sa World Health Organization, sa ganitong paraan ay mahikayat ang publiko na magkaroon ng mas malusog na pangangatawan. Inaasahang mababawasan din ito ang mga namamatay dahil sa lifestyle diseases. Base sa datos ng WHO, nasa 2.6 million individuals ang nasasawi dahil sa pag-inom ng alak, habang nasa 8 milyon naman ang namamatay dahil sa unhealthy diet. Sa ngayon ay kakaunti pa lamang ang nagpapatupad ng mataas na buwis sa mga tinatawag na unhealthy products. Samantala, magpapatuloy ang weapons supplies at suporta ng Estados Unidos sa Israel. Ito ay dahil sa halip na maging kritiko sa Israel, mas mabuti umano ang pakikipagnegosasyon ng maayos sa bansa. Ito ang balita ni Ray John Bolivar. We will continue to consult closely with Israel to ensure that they have what they need to defend themselves to prevent a future terrorist attack. Suportado ng Estados Unidos ang Israel sa kanilang laban sa Hamas. Subalit hinihimok din ng US ang Israel na gawin ang lahat ng paraan upang maiwasan ang civilian casualties, kagaya na nangyari sa opensiba ng bansa sa North Gaza. Sa ngayon, hindi na kinukonsidera ng US ang pagpigil sa delivery ng mga armas sa Israel dahil naniniwala ang US na ang private negotiation sa bansa ay mas epektibo. Ayon sa 2 US officials, Inihalimbawa ng mga opisyal ang pagpayag ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na maipasok ang humanitarian aid sa Gaza na nung una ay ayaw pang aprobahan ng punong ministro. Masyado rin anilang delikado kung babawasan ang military support sa Israel. Ito umano ay makakaikayat sa iba na makihalubilo pa sa gera at mabibigyan ng lakas ng loob ang mga kaaway ng Israel. Bukod sa binibigay ng Estados Unidos na $3.8 billion na military aid taon-taon sa Israel, nagpapa-aproba na rin ng Biden administration ng karagdagang $14 billion na budget sa US Congress. Subalit sa ngayon, wala umanong natatanggap ang US Department of Defense na appropriated funds para sa Israel. Israel is using its own funds to pay for US defense articles and services to include State Department provided foreign military financing for some items that are sold through foreign military sales as well as direct commercial sales. Rajan Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinagdiwang naman sa New Zealand na pagkakadiskubre sa 4 na sisiw ng kiwi na pinaniniwala ang unang ipinanganak sa kagubatan sa Wellington sa loob ng 150 taon. Ang fluffy flightless bird na may kakaibang tuka ay isang pinakamamahal na national symbol sa New Zealand. Subalit kakaunti na lamang ang nakikita sa wild. Tinatayang nasa 26,000 brown kiwis na lamang ang natitira ngayon ayon sa Department of Conservation. Noong nakaraang taon, nagpakawala ang Capital Kiwi Project ng ilang dosenang adult birds sa wild malapit sa Wellington sa pag-asang muling maiangat ang populasyon nito sa lugar. Inilabas ng Organization for Economic Cooperation and Development o OECD ang resulta ng pagsusulit ng mga kabataan upang matuloy o matukoy ang kanilang kakayahan sa mathematics, reading at science. Nakuha naman ng Singapore ang pinakamataas na marka sa lahat ng subjects. Ito ang balita ni Early Briones. Nakita ang matinding pagbagsak ng kakayahan ng mga kabataan sa reading, maths at science. Ayon sa pagsusulit na isinagawa ng Organization for Economic Cooperation and Development o OECD, kinuha ng nasa 700,000 mga kabataan
Mula sa 81 bansa ang OECD Program for International Student Assessment o PISA noong 2022 upang makita ang global learning standards. Isinasagawa ng OECD ang test na ito kada 3 taon, kung saan sinusulit ng organisasyon ang learning skills ng mga 15-year-old. Kumpara sa assessment na ginawa noong 2018, bumagsak ang reading performance ng 10 points average sa OECD countries at 15 points sa mathematics. Nakakita naman ng sharp drop ang mga bansang Germany, Iceland, the Netherlands, Norway at Poland sa kanilang mathematics score. Ayon pa kay OECD Director of Education Andreas Leiker, isa sa mga itinuturing posibleng dahilan nito ay ang COVID-19 pandemic. Bukod dito, naobserbahan din na ang mga bansang may kakayahang mabigay ng extra teacher noong mayroong COVID school closures ay nakakuha ng mas mataas na marka. Subalit mababa naman ang resulta sa mga bansang may mataas na paggamit ng mobile phones for leisure at kung saan may nababalitang teacher shortage. Singapore naman ang nakakuha ng pinakamataas na marka sa lahat ng subjects. Simula nang ilunsad ang PISA noong year 2000, napatunayan na isa itong epektibong paraan upang mareforma at itaas ang kalidad ng education system sa buong mundo. Early Briones, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ibinalik ng Netherlands ang 6 na artifacts na kinuha mula sa Sri Lanka, 250 taon na ang nakararaan. Ilan sa mga naibalik ng isang cannon, isang ceremonial sword at 2 barila. Kinuha ang mga artifacts noong 1765 mula sa Kandy, ang huling kaharian ng ancient Sri Lanka. Ayon sa Netherlands Embassy, sapitan umanong kinuha at ninakaw ang mga ito noong colonial period. Ito ay bahagi ng pagsisikap ng dating colonial power na maitama ang nagawang mali noong nakaraan. Nagpasalamat naman ang Sri Lankan government sa pag-asauli sa Netherlands sa kanilang mga historical objects. Ilalagay ang mga naibalik na artifacts sa National Museum sa Colombo. At yan ang mga balitang mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Chester, United Kingdom. Ako si Jack De Ocampo. Magandang gabi. Inaasikaso na ng Department of Foreign Affairs ang repatriation o remains o ang abo ng 2 Pilipinong in-execute sa China. Sa isang pahayag, sinabi ng DFA na tinatrabaho na ng Philippine Consulate sa Guangzhou ang pagpapauwi at inaasahang darating sa katapusan ngayong linggo. Ang 2 Pinoy na execute sa China noong November 24, 2023 matapos na makonvict sa kasong drug trafficking. Inaasahan ng World Bank ang patuloy na paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa susunod na 2 taon. Ang services sector ang nakikita na international lender na siyang mag-aambag na malaki upang umangat ang ekonomiya ng bansa. Ito ang balita ni Nel Maribohok. Posibleng umabot sa 5.6% ang gross domestic product growth ng Pilipinas sa taong 2023 at umakyat pa ng hanggang 5.8% pagdating ng taong 2024. Base sa Philippine Economic Update December 2023 edition ng World Bank, ang labor market at remittances ang patuloy na magpapalakas sa household consumption. Ang pagtataya na ito ng World Bank ay mas mababa sa inaasahan ng pamahalaang Pilipinas na magiging paglago ng ekonomiya sa 6 hanggang 7% at 6.5 hanggang 8% sa taong 2024. Ayon sa international lender, inaasahan na ang magpapaunlad sa ekonomiya ng Pilipinas ay ang services sector na kinabibilangan ng transportasyon, communications, real estate, hotel at iba pa. Sinusuportahan din ito ng patuloy na pagbangon ng turismo, magandang estado ng information technology at business process outsourcing o BPO industry. Sa kabila nito, ayon sa World Bank Country Director ni Dem Diop, naapektuhan ang private investments ng mataas na inflation at mataas na paghiram ng pera at kawalan ng katiyakan sa nangyayaring tensyon sa ibang bansa. Kailangan anyang ipatupad ang mga reforma ng administrasyon para kayaning maharap ang mga hamon na ito. Bago ang ulat na ito ng World Bank, nagpahayag na ng kumpiyansa ang Department of Finance sa estado ng ekonomiya ng bansa at inaasahang malalagpasan pa niya ang ibang mga bansa sa Asia. But if you look at
bigger picture, compare it with the other countries. So you have the growth projection from 2023 to 2024. So the World Bank expects the Philippine economy to outgrow its East Asia and Pacific peers. Now, this is the broader list of countries. Ilang hakbang ang tututukan ng administrasyon upang maabot ang tinatarget na economic growth at makontrol rin ang inflation. Kabilang na ang mabilis at maayos na paggamit ng pondo ng mga ahensya, pataasin ang produksyon sa agrikultura at targeted subsidy para sa mga sektor na apektado ng inflation. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pinangalanan na ng Philippine National Police sa PNP ang dalawang suspect sa pagpapasabog sa Mindanao State University noong linggo. Ito ay sina Kadapi Mimbesa alias engineer na siyang may bitbit ng bag at si Arsani Membisa na may mga alias na Katab at Lapitos na pawang mga miyembro ng Dawla Islamia. Ang dalawa ay mayroon na rin mga warrant of arrest sa kasong murder. Ang pagsabog ay command-initiated gamit ang cellular phone. Nabuo na rin anya ang ginamit na bomba at ito ay fragments ng 60mm mortar at rocket-propelled grenade at ginamitan ng high explosives na TNT. Nag-review po tayo ng mga CCTV outside the MSU at nakita po natin yung dalawang POIs na sighted po sila ng mga around na 6:27 papunta na po sa MSU Gymnasium. At bago po nangyari yung pagsabog ay nakita po sila itong dalawa nating POIs na papalabas ng MSU at yung isang POI po natin ay it appears na tumawag po siya at ganamit yung cellphone niya that might have triggered po itong pagsabog po at immediately ay umalis po kaagad-agad sila ng MSU pagkatapos po nilang gumamit po ng telepono yung isa sa mga POIs po natin. Tiniyak na matataas sa opisyal ng gobyerno na kontrolado na militar at pulisya ang sitwasyon kasunod ng pambomba sa Mindanao State University sa Marawi City ayon yan sa isang mambabatas. Samantala, siniguro rin ni Defense Chief Gibo Teodoro na ginagawa ng militar at pulisya ang lahat na makakaya nito para hindi na maulit ang insidente. Ito ang balita ni Harleen Delgado live. Harleen, ano yung mga binahagi mula dyan sa executive session ng mga senador at security officials? Monica, ayon nga kay Senate President Juan Miguel Mig Zubiri, batay sa kanilang naging pulong ay masasabing ligtas ang bansa mula sa mga banta sa seguridad. Ilang araw nga yan matapos ang pagsabog sa Mindanao State University o MSU sa Marawi City. Monica, nagpulong kanina ang ilang senador sa isang executive session kasama ang ilang matataas na opisyal ng security at intelligence agencies ng gobyerno kaugnay ng MSU Marawi bombing. Kasama riyan, Monica, sina Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr., PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., National Intelligence Coordinating Agency Director General Ricardo De Leon at National Security Advisor Eduardo Año. Tumanggi ng idetalye ng mga opisyal ang napag-usapan sa executive session. Pero ayon kay Senator Zubiri, naging maganda ang kinalabasan ng pulong at tiniyak na kontrolado umano ng militar at pulisya ang sitwasyon. Patuloy anya ang manhunt operation laban sa 4 na persons of interest. But we're all safe. In other words, after the briefing, it was shown rather that the Philippines is in safe hands. The military and PNP have it under control. Hinimok naman ng senador ang Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM government na patuloy na i-monitor ang anyay radicalization efforts sa Marawi. Ayon naman kay Secretary Teodoro, patuloy nilang vina-validate ang ginawang pag-ako ng IC sa pagsabog. Nang matanong naman ang patungkol sa umano'y failure of intelligence, ayon sa kalihim, tinitingnan nila ang lahat ng anggulo at hintayin na lamang anya ang resulta ng investigasyon. Lahat naman ng pwedeng gawin, ginagawa ng PNP at AFP.
Monica, sa ngayon ayon nga kay Senator Zubiri, batay sa mga security official ay pinaigting na yung presensya ng mga militar at pulisya sa buong Mindanao, maging dito na rin sa Metro Manila, partikular na doon sa mga pampublikong lugar. Dito naman, Monica, sa Senado, atin pa kinukumpirma kung ipagpapatuloy pa ng Senado, partikular na sa komite ni Senator Ronald Bato de la Rosa, yung investigasyon sa MSU Marawi City bombing matapos itong ginawang executive session kasama mga matataas na opisyal ng security at intelligence agencies. At yan muna ang update mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Harleen Delgado. Tanggap ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang isinusulong na usaping pangkapayapaan o peace talks kasama ang National Democratic Front of the Philippines o NDFP. Bilang taga Mindanao, mahalaga umano ito para sa kaunlaran na matagal nang hinahangad ng marami. Sa katunayan, siya niya ang author ng Bangsamoro Organic Law o BOL noon. Naunawaan din anya ang punto o saloobin ni Vice President Sara Duterte rito. We welcome that. We welcome that from the President. We welcome that from the government. Basta wag lang tayo magpaloko. Yung siguro sinasabi ni VP Sara, wag tayo magpaloko. Dapat ibaba po nila ang kanilang armed struggle or tigil nila ang armed struggle, then we can talk. Kasabay ng holiday season, ang banta ng paglaganap ng mga scammers na maaaring manamantala at mambiktima. Bunso nito, nagbabala ang Cybercrime Investigation Coordinating Center at ang Scam Watch Philippines sa publiko ng ibayong pag-iingat. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. The objective of this campaign is to warn the public so that they get vigilant with the World Council of Smile. Talamak ang mga modus operandi o scam kapag holiday season. Kaya naman doble dapat ang pag-iingat ng publiko. Kahapon inilunsad ng Cybercrime Investigation Coordinating Center at Scam Watch Philippines ang #HolidayWatchPH. Layunin nito na bigyang babala ang publiko sa 12 scam ngayon. Kabilang sa dapat pag-ingatan ay ang fake shipping o delivery notification, fake online charity, fake shipping website, fake online seller, fake trial scam, fake gift certificate scam, fake technical support, fake crypto investment, fake relative o friends scam, fake dating scam, fake foreign exchange investment scam at fake loan scam. Payo ng Scam Watch, huwag na huwag ibibigay kanino man lalo na sa internet ang inyong personal na impormasyon. Huwag po nating isi-share lagi ang mga information na to para hindi po tayo ma-hack. Complete name, email address. Yung email address po, ito po yung access nila sa mga bank accounts nyo. Mobile number, ito po yung magiging access nila sa e-wallets nyo. Birthday. So yung mga ganun pong information, wag po tayong mag-share. Gamitin lamang ang mga lehitimong application sa internet at huwag pupunta sa mga website. Ugaliin ding i-update o palitan palagi ang mga password sa social media account para hindi ma-hack. Huwag ring maniniwala sa mga humihingi ng processing fee para sa inyong loan. So anything na humihingi po ng bayad beforehand, okay, usually po wala pong processing fee yan, scam na po yun. So wag po nating paniwalaan. So yan po yung 12 scams of Christmas. Lahat po ng sinabi namin are form of phishing. So usually ini-entice kayo to click the link, di ba, and to give your information. Dapat tandaan din ang 5 contra-scam attitude sa internet. Ito ay ang magdamot, magduda, mang-snob, magsumbong, at maghanda. At i-report ang anumang uri ng scam sa hotline number ng DICT at CICC na 1326 o kaya naman sa website ng Scam Watch at CICC. Ayon sa Cybercrime Investigation Coordinating Center, nasa 85 milyon ang gumagamit ng smartphone araw-araw sa Pilipinas. Samantalang 90 milyong Pilipino ang gumagamit ng Facebook, kaya imposible na mabantayan nila ang lahat ng ito. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Itinanghal ng Time Magazine bilang Athlete of the Year sa taong 2023 ang football star na si Lionel Messi. Ayon sa Time, nagkaroon ng transformative impact sa American sporting landscape ang Argentinian superstar. Batay din sa statement ng New York City-based magazine, nagawa niyang gawin ang tila imposible nang pumirma sa Inter Miami at ginawang soccer country ang Estados Unidos. At muli, bago po tayo magtapos, syempre hindi natin pwedeng kaligtaan ang ating mga regular shoutout sa ating mga naging kausi ngayong gabi. Maraming salamat po, kina at El Mundo Cuajao, Malikdem Abet, Jeronima Renomeron, Luna Faye Molero Bihag, Jay Lara, at Dante Garcia Bernardo. Hanggang bukas, tayo po ay magsama-sama muli. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Kawikaan 28:20 na nagsasabi, ang tapat na tao ay mananagana sa pagpapala, ngunit siyang nagmamadali sa pagyaman ay walang pagsalang parurusahan. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.